Bueno, ang paksa natin ay malapit na ang isang daigdig na walang kabagabagan. Nung pinuksa ng Diyos na Jehovah ang masamang sanlibutan noong panahon ni Noe, naglaan si Jehovah ng kaligtasan kay Noe at sa kanyang buong sambahayan sa pamamagitan ng arko. Nung panahon naman ni Lot, bago niya wasakin ang Sodoma at Gomora, naglaan din ang Diyos na Jehovah ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagdadala ng dalawang makapangyarihang anghel upang himukin ang pamilya ni Lot na umalis sa lungsod na iyon. Kaya habang naaabo ang Sodoma at Gomora, ligtas na nakaalis doon ang pamilya ni Lot. Sa dalawang pangyayaring ito, mga kapatid, makikita natin na kaya at gusto ng Diyos na Jehovah na maglaan ng kaligtasan para sa lahat ng mga tapat na umiibig sa Kanya. Ganito mga kapatid, ang mababasa natin sa 2 Pedro, Kabanata 2, talatang 9. Kung kayo ay sumusubaybay, mahusay po ano. Ang sabi ganito, 2.9 na 2 Pedro. Kaya alam ni Jehovah kung paano iligtas ang mga taong may makadiyos sa debosyon mula sa pagsubok at italaga sa pagkapuksa ang mga taong di matuwid sa araw ng paghuhukom. So malinaw na ang pinupuksa ni Jehovah ay yung mga taong masama. Ngunit iniligtas niya ang mga taong may tapat na pag-ibig at makadiyos sa debosyon para sa Kanya. Alam niyo ba mga kapatid na itong pangyayari kay Lot ay nagbigay ito ng isang parisan ng mga bagay na darating? Isang parisan ng mga bagay na darating. Ganito ang ating mababasa sa 2 Pedro, Kabanata 2, talatang 6 hanggang 8. 2:6 hanggang 8, ito po ang sabi mga kapatid. At ginawa niyang abo ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora bilang hatol sa mga ito. At nagsilbi itong babala sa mga taong di makadiyos tungkol sa mga bagay na darating. At iniligtas niya ang matuwid na si Lot na labis na dabagabag sa paggawi ng may kapangasan ng mga taong walang sinusunod na batas. Dahil araw-araw na nahihirapan ang matuwid na taong iyon sa nakikita at narinig niyang kasamaan habang naninirahang kasama nila. So ano yung parisan na ipinakikita rito mga kapatid? Ang parisan, tiyak na darating ang pagkapuksa sa masamang sistema ng mga bagay. Ngunit, laging naglalaan ng Diyos na Jehovah ng kaligtasan sa mga taong matuwid at patuloy na naglilingkod sa Kanya. Bakit napakahalaga na ito, mga kapatid? Dahil mayroong paparating na kapuksaan sa masamang sanlibutan nito. Ito ay mababasa natin, mga kapatid, sa Apokalipsis, Kabanata 11, ang talata ay 18. 11:18 nang sabi ganito. Pero ang mga bansa ay nagalit. Ipinakita mo ang iyong galit at dumating ang takdang panahon para hatulan ng mga patay at gantimpalaan ng iyong mga aliping propeta at ang mga banal at ang mga natatakot sa pangalan mo, ang mga hamak at ang mga dakila at ipahamak ang mga nagpapahamak sa lupa. Yan ang parating na kapuksaan. Ngayon, paano ipinakikita ng Diyos na Jehovah ang kanyang awa at pag-ibig sa buong sangkatauhan? Bueno, bago dumating ang kapuksaang ito, ang Diyos na Jehovah ay nagpapadala na ngayon ng masisigasig at mapagmalasakit na mga mensahero para magbigay ng mabuting balita ng kaligtasan para sa lahat ng mga tao. Ibig sabihin lang mga kapatid, binibigyan ng Diyos na Jehovah ang mga tao sa ngayon na pagkakataon na maglingkod at bumaling sa Kanya bilang kanilang tagapagligtas. Pero siyempre, bago dumating itong tinatawag na kapuksaan sa masamang sanlibutan sa buong daigdig, meron munang darating bago iyon. At ang kinasiyahan ng Diyos na Jehovah, itong si Propeta Daniel, na isulat yung tungkol sa bagay na ito. Bueno, basahin natin, Daniel, Kabanata 12,
ang talata ay 1. Ano yung ating makikita? Bago dumating yung kapuksaan na darating sa sanlibutan ito. Ang sabi sa 12.1, mga kapatid ng Daniel, ay ganito. Sa panahong yun, tatayo si Miguel, ang dakilang prinsipe na nakatayo alang-alang sa iyong bayan. Mararanasan ang isang panahon ng kapighatian na hindi pa nangyayari mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yon. At sa panahong yon, makakatakas ang iyong bayan ang lahat ng nakasulat sa aklat. Pinakikita lamang ng hula na ito na bago dumating yung kapuksaan sa sanlibutan ito, darating yung tinatawag na panahon ng kapighatian. Ano ba itong kapighatian na ito? Ito rin yung tinutukoy ng Panginoong Hesus sa Mateo 24:21 na tinatawag na malaking kapighatian. Dati sinasali niya na malaking kabagabagan. Ngayon, itong malaking kapighatian, mga kapatid, paano natin malalaman na ito'y babagsak na ito ay darating na? Bueno, mapalad tayo sapagkat hindi tayo pinabayaan ni Jehovah na nangangapa sa dilim. May mga pangyayari na darating muna bago bumagsak ang malaking kapighatian. Ano yung una, mga kapatid? Bueno, pinakikita sa atin ng Biblia itong nasa Apokalipsis, Kabanata 17, talatang 16 hanggang 18. Okay, basahin natin ulit, mga kapatid. Apokalipsis, Kabanata 17, talatang 16 hanggang 18, na ganito ang sabi. At ang 10 sungay na nakita mo at ang mabangis na hayop, ang mga ito ay mapopoot sa babaeng bayaran at gagawin nila siyang wasak at ubad at uubusin nila ang laman niya at lubusan siyang susunugin. Dahil inilagay ng Diyos sa puso nila na gawin ang nasa isip niya. Oo, na gawin ang iisinalang kaisipan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaharian nila sa mabangis na hayop hanggang sa maganap ang mga salita ng Diyos. At ang babae na nakita mo ay sumasagisag sa dakilang lungsod na nagahari sa mga hari sa lupa. Bueno, meron tayong nabasa na mabangis na hayop. Kanino ba ito sumisimbolo? Ang mabangis na hayop ay sumisimbolo sa tinatawag na United Nations o nagkakaisang mga bansa. At yung babaeng bayaran naman ay kumakatawan sa tinatawag na Babylonian Dakila. Siya ang pandaigdig na imperyo ng huwad na reliyon. Ayon sa tekstong ating binasa, wawasakin, lulusubin ng mabangis na hayop o United Nation itong Babylonian Dakila na kumakatawan sa pandaigdig na imperyo ng huwad na reliyon. Kapag ito nangyari na, mga kapatid, dito na magsisimula ang tinatawag na malaking kapighatian at ang panahon ng kabagabagan sa buong daigdig. Maaari tayong makaranas ng matitinding pag-uusig, matitinding paghihirap sa pagkain at marami pang mga problema at mga suliranin. Pero ang tanong, dapat ba tayong matakot? Ang sagot ay hindi. Bakit? Dahil sa parisang inilagay sa harapan natin na mangyayari sa inaharap. Kaya ni Jehovah na pumuksa, pero mas kaya ni Jehovah at gusto niya na iligtas ang mga tao na may makadiyos sa debosyon at patuloy na naglilingkod sa Kanya. Pero meron tayong dapat tandaan. Para makapagtamo tayo ng kaligtasan, ito ay nakadepende sa pagsunod natin sa mga tagubilin ng salita ng Diyos at ng organisasyon. Kailangan nating maging masunurin. Bakit? Dahil baka may pagkakataon sa panahong ito, maglabas ng tagubilin ang governing body na tila sa mata ng mga tao ay katawa-tawa o parang hindi kapanipaniwala. Baka pagka ganon, nasaan tayo? Mag-aalinlangan ba tayo? O susunod tayo ng buong puso sa tagubiling ito? Hindi lang yan mangyayari ngayon. Nangyari na yan ng maraming beses sa panahon ng Biblia. Magbigay lang tayo ng isang halimbawa. Maalala nyo, nung pumayag si Paraon na palayain ang bansang Ehipto sa pagkaalipin, habang naglalakbay ang bansang Ehipto, ang bansang Israel, nagbago ang isip ni Paraon. Nakita niya, wala na siyang mga alipin. Kaya ang ginawa niya,
Hinabol niya, dala niya ang lahat ng kanyang hukbong militar na siyang pinakamakapangyarihang bansa ng panahon na iyon. Nung malapit na silang abutan, nagbigay si Jehovah ng tagubilin kay Moises na kailangan niyang dalhin sa dagat na pula ang bansang Israel na may higit kumulang na 1,000,000 katao. Kung titignan, yung estratehiyang iyon nasa likod ng kalaban at papupuntay ni Jehovah sa dagat na pula, itong bansang Israel, kung titignan sa mata ng tao, mahinang komandante ng militar si Jehovah. Wala siyang diskarte. Bakit? Paano lalango yung mga bata sa dagat? Malulunod sila. Paano ang mga hayop na dala nila? Malulunod sila. Kaya kung titignan ng tagubiling yun, parang hindi ka panipaniwala at walang saysay. Pero sumunod si Moises at ang buong Israel. Ano nangyari? Habang sila nasa dagat, nandiyan na ang kalaban, hindi sila makapaniwala. Himala ng mga himala, nahati ang dagat sa gitna at nagkaroon ito ng tuyong lupa. At sila ay nakatawid hanggang doon sa kabilang dulo. At kitang-kita nila kung papaano pinuksan ng Diyos na Jehovah ang makapangyarihang hukbong militar ni Paraon. Ano ang pinakikita nito? Sa tingin ng tao, yung instruksyon ni Jehovah at ang kanyang tagubilin, parang hindi ka panipaniwala. Pero kung nagtiwala sila kay Jehovah, naging daan yun ng kanilang kaligtasan. So ano yung pinakikita nito sa atin mga kapatid? Anumang tagubilin na matatanggap natin mula sa salita ni Jehovah at ng kanyang organisasyon, huwag tayong mag-alilangan kahit katiting. Sapagkat magbubunga ito sa atin ng kapahamakan. Pero kung patuloy tayong susunod, mga kapatid, dito tayo makakaranas ng kaligtasan. Bakit? Dahil pagkatapos ng malaking kapigatian, mga kapatid, tatapusin ang malaking kapigatian ng tinatawag na digmaan ng Armageddon. Sa panahong iyon, si Miguel, na siya rin sa Jesucristo, gagamitin ni Jesus ang kanyang makalangit na otoridad. Tatayo siya sa pangalan ni Jehovah para umaksyon bilang isang hindi magagaping mandirigmang hari. Pupuksain ni Jesus ang lahat ng kaaway ng kaharian at ililigtas niya, titiyakin niya na ililigtas niya ang isang malaking pulutong para makatawid sa Armageddon tungo sa bagong sanlibutan ng Diyos na Jehovah. At alam natin na pagkalapit-lapit na ng pangyayaring yan. Kung tayo magiging mapag-obserba, makikita natin yung napakaraming masasamang pangyayari, digmaan sa Middle East, matitinding epekto ng climate change, matitinding kahirapan, lahat ng yan ay katuparan ng tanda. Kaya hindi na tayo dapat na mag-isip, matagal pa ba ito o malapit na? Hindi, mga kapatid. Pagka lapit-lapit na ng pangyayaring ito. Ngayon, kung ito ay darating ng mabilis na panahon, sa panahon natin, halimbawa, anong kailangan natin gawin? Kailangan tayong maghanda na ngayon para maligtas. Paano tayo maghahanda? Bueno, balikan muna natin mga kapatid yung sinulat ni Daniel sa 12:1, mga kapatid. Daniel, Kabanata 12, talatang 1. Balikan natin yan. Binasa natin kanina. Ganito sinabi, sa panahong yun, tatayo si Miguel, ang dakilang prinsipe, na nakatayo alang-alang sa iyong bayan. Mararanasan ang isang panahon ng kapigatian na hindi pa nangyayari mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yon. At sa panahong yon, makakatakas ang iyong bayan ang lahat ng nakasulat sa aklat. Napansin natin, mayroong salitang aklat na nabasa tayo. Ano ba yung aklat? Ito ay nagpapahiwatig na inaalala ni Jehovah ang mga gumagawa ng kanyang kalooban. Gaya ng Hebreo 6:10, hindi kailanman kalilimutan ni Jehovah ang pag-ibig na ipinakita natin sa kanyang pangalan at hanggang sa ngayon ay naglilingkod tayo sa kanyang kalooban. Oo, hindi kalilimutan ni Jehovah. Mamatay man tayo, tumanda man tayo, yung naipon nating kayamanan sa langit,
Wiwithdrawin nyo ni Jehovah para bigyan tayo ng malaking gantimpala. So kung alam natin na naririto na, malapit na dumating, ano yung dapat nating pagtuunan ng pansin? Kailangan tayo magtuon ng pansin sa paglalagay ng buong pusong pag-ibig at pagtitiwala kay Jehovah. Hindi na ito yung panahon para guguli natin yung maraming panahon natin sa pagkita ng pera. Hindi masamang kumita ng pera, hindi masamang magnegosyo. Kung marami kang kotse, marami kang bahay, okay lang yon. Pero, kung ginagawa mo yon, pero inilalagay mo si Jehovah sa iyong likuran, siya na yung last priority mo, hindi na nagiging maganda yung iyong landas na tinatahak. Ang sanlibutan ito, mga kapatid, ay parang barko na lumulubog na. Lumulubog na siya. Kung halimbawa, isipin nyo, nakasakay kayo sa barko kasama ng inyong buong pamilya. At napansin nyo na lumulubog na yung barko ng unti-unti. Ano ba matalinong gawin? Tama ba na pumunta kayo doon sa mga first class cabin? Maghanap ka ng magandang mga kama, magandang mga TV, refrigerator, umupo ka ron, magpahingalay habang nanonood. Ganon ba gagawin nyo? O kaya pupunta ka doon sa kitchen, pipili ka ng masasarap na pagkain at kakain ka at ang kasama ang buong pamilya habang lumulubog yung barko. Ganon ba ang gagawin nyo? Hindi. Dahil malaking kamangmangan yon. Ang initial na reaksyon natin kapag lumulubog ang barko, kailangan nating iligtas ang ating buhay. Yun ang ating reaksyon, hindi ba? Ganon din ngayon, mga kapatid. Nandito na yung kapagsaan ng masamang sanlibutang ito sa pamamagitan ng Armageddon. Kaya kung magtutuon tayo ng pansin sa material na mga bagay, habang lumulupog ika nga ang barko, masasayang ang ating panahon. Isipin nyo, nilaan nyo marami yung oras sa pagpapatayo ng magandang bahay, no? Sa pag-iipon ng pera. Pero sa totoo, 100 years from now, lahat tayo, pati ka mag-anak mo, anak mo, patay na ng panahon na yon. Baka yung bahay na pinaghihirapan mong itayo, hindi mo na alam kung sino nakatira. Yung perang naipon mo, hindi mo na alam kung sino ngayon nakikinabang. Kaya ang ganda na sinasabi, mga kapatid, ng Awit 39:6. Basahin po natin. Awit bilang 39, ang talata ay 6. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Nakita nyo na po. Yan. Ang sabi po ganito, talagang ang bawat tao ay lumalakad na gaya ng anino. Nagpapakaabala siya para sa wala. Nag-iimbak siya ng kayamanan, pero hindi niya alam kung sino ang makikinabang dito. Di ba tama, mga kapatid? Dahil sa napakaikli ng ating buhay, pakisuyo yung una nating picture. Tingnan natin kung bakit hindi matalino na magtuon tayo ng pansin sa material na mga bagay. Nakita niyo yung 2 zero? Ibig sabihin yan 100. Halos lahat tayo hindi lalampas sa 2 zero. Namamatay tayo 40, 50, 60. Bihira ang umaabot at lumalampas sa 2 zero. Diba? At yung 2 zero na yan, mga kapatid, napakaikli niyan. At hindi pa natin kayang ubusin yung 2 zero. Next slide, please. Sumunod, nakita natin, 6 na zero na, milyon yan. Sumunod, 9 na zero, bilyon na yan. At sumunod, 12 zero, trilyon na yan. Yung quadrillion, hindi pa natin ginagamit yan. Kasi ayon sa referensya, ang pera ng buong daigdig ay nasa $197 trillion lamang. Kaya nandiyan lang tayo sa 12 zero. Pero higit na marami yung 12 zero doon sa 2 zero. Hindi ba? Yung quadrillion, 15 zero yun. Kamusta yung mas maraming zero dyan? Next slide, please. Meron tinatawag na 300 zeros. Ang tawag dyan ay centillion. 303 zeros. Singular yan. Pag ginawa mong plural yan, centillions. 600 zeros.
Yung 15-0, 18-0, parang ang hirap ng bilangin yon. Pero ang lungkot, tayo, hindi pa natin maubos yung 2-0. Pero alam nyo ba, kagaya ng binanggit sa broadcasting, pag pinagkalooban tayo ni Jehovah ng buhay na walang hanggan sa paraisong lupa, lalampasan natin ang lahat ng 0 na yan, mga kapatid. Lalampasan natin ang lahat ng 0 na yan. Sapagkat magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, magpakailan-kailanman, gantimpala sa mga taong may makadiyos na debosyon. Kaya naman, binabanggit sa 2 Pedro 3:10-13 ang ganitong mga salita para tayo higit na makapaganda. 2 Pedro 3:10-13 ang sabi ganito, pero ang araw ni Jehovah ay darating na gaya ng magnanakaw, kung kailan ang langit ay maglalaho na may malakas na ugong, pero ang mga elemento na napakainit ay matutunaw, at ang lupa, at ang mga gawang naroroon ay mahantad. Dahil ang lahat ng bagay na ito ay matutunaw sa ganitong paraan, pag-isipan ninyo kung anong uri ng pagkatao ang dapat tataglay ninyo, may banal na paggawi at mga gawa ng makadiyos sa debosyon. Habang inihintay ninyo at isinasaisip ang pagdating ng araw ni Jehovah, kung kailan ang langit ay wawasakin sa apoy at ang mga elemento ay matutunaw sa matinding init. Pero may hinihintay tayong bagong langit at bagong lupa, gaya ng pangako niya, at sa mga ito ay magiging matuwid ang lahat ng bagay. Binanggit ng talata ng Biblia na ang araw ni Jehovah ay darating na gaya ng isang magnanakaw. Sino ba kadalasan, mga kapatid, ang nananakawan? Di ba yung mga tulog? Pag nakakatulog ka, ang magnanakaw hindi mo mamalayan. Pero kung gising na gising ka, dilat na dilat ang iyong mga mata, mananakawan ka ba? Hindi. Kaya ganun din sa atin, mga kapatid. Kailangan tayong manatiling gising sa espiritual na paraan para hindi dumating sa atin ang araw ni Jehovah na tulad sa isang magnanakaw. Laging gising sa espiritual. Naalala ko tuloy yung isang klase ng ibon, yung tawagin na sooty-tern. Yung sooty-tern, lumilipad yan ng 2 linggo ng tuloy-tuloy na walang tulog. 2 linggo, naglalakbay yan eh. Ngayon, pinag-aralan ng mga scientists, paano kaya natutulog yan? 2 weeks, tuloy-tuloy. Nung mapag-aralan nila, ito palang mga sooty-tern, habang lumilipad, natutulog. Ibig sabihin, laging gising. Hindi ba? Ganon din naman tayo. Hindi naman pwede hindi tayo matulog ng literal na paraan. Kasi kung hindi tayo matutulog, para tayo mga adik, nakaganon na yung mga mata natin lahat. Di ba? Pero ang sinasabi dito, manatili tayong gising sa espiritual na paraan. Ang tanong, paano natin yan magagawa? Na mananatili tayong gising sa espiritual na paraan. Number 1, kailangan nating pag-aralan ng Biblia at sabihin sa iba ang ating natututunan. Hindi nyo ba napansin? Paulit-ulit na tinatalakay sa bantayan sa pahayag na kailangan tayong magkaroon ng personal na pag-aaral sa Biblia araw-araw. Iba yung pagbabasa ng Biblia at iba naman yung pag-aaral. Yung pagbabasa ng Biblia, para kang pumasok sa isang magandang museum, na hangang-hanga ka sa lahat ng bagay na iyong nakikita. Pero bawat display doon, tinitingnan mo lang ng malayo. Parang ganun yung pagbabasa. Nasisiyahan ka, pero binabasa mo lang. Parang sa museum, nakita mo yung magaganda doon, tinitingnan mo lang siya. Diba? Pero yung pag-aaral ng Biblia, pagpasok mo sa napakagandang museum, nilalapitan mo yung bawat bagay doon, binabasa mo, tinitingnan mo kung anong kahalagahan kung bakit siya nandoon. Ganun din, mga kapatid, yung pag-aaral ng Biblia. Hindi lang natin basta babasahin yan. Kailangan natin bulay-bulayin, pumasok sa ating puso't isipan ang lahat ng ating mga binabasa. At pagkatapos tayong mag-aral ng Biblia, mga kapatid, kailangan nating sabihin ito sa iba sa pamamagitan ng regular na pakikibahagi sa pagbabahay-bahay. Na alam ko, ng UPS congregation ay isang magandang halimbawa sa masigasig na pangangaral ng mabuting balita. Pagkatapos ito, mga kapatid, kailangan nating ipakita na mahal natin ang Diyos na Jehovah at determinado tayong manatiling tapat sa Kanya.
Ganito sinasabi ng unang Kronika 29:17. Unang Kronika 29:17 na sabi ganito, Alam na alam ko, o aking Diyos, na sinusuri mo ang puso at nalulugod ka sa katapatan. Taos puso kong inihahandog ang lahat ng ito. At masayang masaya akong makita ang bayan mo na narito ngayon na kusang loob na naghahantog sa iyo. Kaya kailangan nating manatiling tapat. Kailangan nating manatili at maging determinadong malapit kay Jehova. At para tayo manatiling malapit kay Jehova, ayon sa Pilipos 4:6 at 7, kailangan nating patuloy na manalangin ng paulit-ulit mula sa ating puso. So nabanggit natin, pag-aaral sa Biblia, pagbabahay-bahay, pananalangin mula sa puso, at hindi pagpababaya sa mga Kristiyanong mga pagtitipon. Lagi tayong dumalo hanggat kinakailangan, hanggat kaya natin at wala namang ibang dahilan. At hindi na magtatagal mga kapatid, dahil sa katapatan natin, aalisin ni Jehova ang lahat ng sanhi ng pagdaing ng buong sangkatauhan. Oo, bawat isa na nanampalataya kay Jehova at patuloy na umaasa kay sa Kanya, di magtatagal, mawawala na magpakailanman ang lahat ng problemang nagpapahirap sa atin at sa buong sangkatauhan. Isipin niyo mga kapatid, ano kaya ang gagawin ninyo kapag nasa paraiso na kayo? Hindi ba magandang bulay-bulayin lagi yan, lalo na kung nasa mabigat kang problema at sitwasyon? Lalo na kung ikaw o ang mahal mo sa buhay ay dumaranas sa matinding karamdaman? Makakatulong na lagi nating isipin kung ano yung gagawin natin pag nandoon na tayo sa paraiso. Marahil naiisip nyo na lumalakad kayo sa madamong lugar habang sinasamyo-samyo yung masarap na simoy ng hangin, dinadama nyo yung malamig na hangin, no? Narinig nyo yung mga iyip ng mga ibon. Baka naisip nyo rin na pagising sa umaga, no? Pag-inat nyo ganyan, yung kamay nyo napalabas doon sa bintana, nahawakan nyo yung ubas, pinitas nyo, ginagawa nyo ng pangmumog. Diba? Pagkasarap-sarap na buhay. Para yung isang kapatid, pakisuyo yung last picture natin. Sabi niya, alam mo Brad, pag paraiso na, gusto kong magkaroon ng tree house. Gusto ko diyan ako titira, pero hindi ganyan kababa. Gusto ko magtatayo ko ng tree house doon sa puno ng ano yung pinakamataas sa puno? Oh, yun. Nakalimutan ko kanina, alam ko eh. Oh, Sequoia tree. Sabi niya, doon siya magtatayo sa pinakaitaas. Ang sabi ng mga kapatid, Brad, paano ka bababa dyan? Madali lang, Brad. Sabi niya, mayroong anaconda. Pamula sa taas, papaluputan ako, ibababa akong ganyan. Pag-aakyat naman ako, yung anaconda, pupuluputan ulit ako, iakyat ulit ako. Pambihira, no? Talaga imagination ng mga kapatid. Pero ano man ang naisin natin doon, mga kapatid, tiyak na yon ay ipagkakaloob ng Diyos na Jehova. Pagkamisan ako, naisip ko lang na pag nagpagawa ko ng bahay doon, yung tiles ko, diamante. No? Yung mga pundasyon ng bahay ko, ginto. Kasi yung mga bato na yan, wala nang halaga na panahon na yan, magiging pan-display na lang yan. Pero anuman ang ating naisin, mangyayari lang yon kung mananatili tayong tapat at patuloy na maglilingkod kay Jehova. Kung gagawin natin yan, mga kapatid, hindi natin iyan pagsisisiyan. Sa tagal ng ating paglilingkod kay Jehova, naisin nyo ba na ang lahat ng inyong sakripisyo ay itapon na lang basta at iwanan ang pag-asang buhay na walang hanggan? Gusto nyo ba na doon lang kayo sa 2 zero? O nais nyong malampasan yung mas marami pa sa 600 zeros? Oo, para mangyari yan, kailangan tayong patuloy na magkaroon ng makadiyos sa debosyon, patuloy na magtapat kay Jehova. Oo mga kapatid, patuloy na magbantay na may pagtitiis. Patuloy na magintay na may pagtsatsaga. Tutuparin niya ang kanyang pangako at makakamtan natin ang buhay na walang hanggan.